Oh yeah, praise God, Taipei 101 ang tawag nila dito. So nandito na tayo sa Taipei 101. Okay. Yeah. At ito yung building. Okay, sabi dito ito yung world record tallest building yung 203 to 207, pero hindi na ngayon. Okay, but I heard still the world record for pinakamabilis na elevator. So malaman po natin ngayon, no? So Taiwan, Taipei, very nice po. Nice city, very clean, affordable naman siya. It's not bad. It's okay. Not bad po. From Taiwan. Glory to God. Praise Jesus. Okay, papasok na po tayo. So, praise the name of our Lord Jesus Christ. Mga brother, nandito na po tayo sa tower ng Taipei. Nakakalula po rito. Amen. So, nagbayad po ako ng around mga ano po, around 600 sa pera po nila. Sa US dollar around mga, sa peso mga 700. Not bad. Opo. So ito po yung highlight dito sa Taipei, the world record tallest tower in the world, 2004 to 2007, at na-break na po ng iba syempre. Okay, so nakakalula po dito. Unang punta ko rito ay nakalulula. Ito yung tower na nalula po ako. Ewan ko kung bakit, maybe because of design, marami pong nalulula. Maaari po dahil sa design niya po, pero we are very safe here po. So ito na po yan. So it's a great experience. Kitang kita nyo po yung Taipei. Yan ang ganda po ng Taipei. Okay, maganda rin po ang Taipei. Malinis po, maunlad na bansa. Okay. So okay, glory to God. Marami tayo makikita dito. Magandang bridge, building, yan, yung dome nila. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Praise Jesus. He is our Lord and Savior. At syempre, naririto ako para mag-share din po ng gospel. By the way, ito po ay world record fastest elevator. 36 seconds. Within 36 seconds nakaabot po kami ng 89th floor. So mataas pa po yata, may taas pa ito, pero dito sa floor po ito sa observatory deck kung tawagin, 36 seconds lang nandito ka na 89th floor. So yeah, ganda rin po dito. Praise God. Amen. Si Kristo lamang ang may taas, ang luwalhati, ang magpuri. Amen. I just thank the Lord na nagkaroon tayo ng opportunity na makapasyal dito sa Tower of Taipei. Amen. Nakakalula po dito. Nalulula ako. Maraming nalulula. Ang lilit ng ibang building kumpara po dito. Maliit yung ibang building. Mga building po yan, pero ang liit nila kumpara po dito sa Tower of Taipei. So nag-open po ito ng 11. So yun po ang start. Pero ang the best po talaga dito ay sa gabi, kasi po makikita nyo po yung mga ilaw, yung mga background light niya. Napakaganda pong tignan. Pero sa umaga kami napunta kasi ayun po yung napanahon sa amin, ayun yung tama sa amin, kasi meron pa kaming flight, no, layover lang kami dito ng 24 hours. So we take the opportunity to come here, look around, kaysa naman nasa airport ka, no, doing nothing. So again, I'm here not only to show you this, but my real purpose is to share the gospel of our Lord Jesus. Amen. At ito po yung gusto kong i-share sa inyo. Yan. Tapos lalagyan natin ng back para tuloy-tuloy yung
pagbibidyo natin, okay? Sabi po dito sa Bible, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Okay? So, kung paano tinaas ni Moises ang serpent doon sa disyerto, ganoon din naman, sabi ng Biblia, kailangan itaas ang Panginoong Hesus. Ano po yung sinasabi dito sa Bible po? Nandito doon pala yun. Okay? I-download ko pa. Local image, saan ba yun? Na-download ko yun. Nasaan ba siya? Okay, may sinasabi sa Biblia na si Moises nilift up yung serpent. Ang Diyos ay nagkaroon ng tipan sa Israelites at dahil natuklaw po sila ng mga ahas sa wilderness, dahil po sa katitigas po ng ulo nila, pinatuklaw po sila ng Diyos sa mga ahas at nanalangin po sila sa Diyos at humihingi ng lunas dahil gusto pa po nilang mabuhay. At sabi po ng Diyos kay Moises na gumawa siya ng bronze serpent, no? At yun ang magiging kanilang healing. At sino man lulok doon sa serpent na yung bronze serpent na ginawa ni Moises doon sa pool, gagaling po sila. So yun nga po ang ginawa na isalita sabi ng Bible, tumingin po sila doon at sila po ay gumaling. So ngayon sinasabi naman ng Panginoon dito na ganun din naman, sabi ng Panginoon, para tayo ay gumaling so that we can be healed. Ito po ay sa ating spiritual matter, yung sinasabi ng Bible sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Yan po, para hindi po tayo mamatay, no? Kailangan tumingin po tayo kay Jesus Christ. Sabi, for the wages of sin is death. Sa lahat po yan ng tao, no? Hindi lang po yan sa mga Israelita, sa lahat po ng tao, no? Sa lahat po ng, for the wages of sin is death. So lahat nga po ay nagkasala. Amen? Yan ang very reason why Christ came to this world. Okay? At yan yung sinasabi ng Panginoong Hesus na kailangan itaas si Jesus Christ. Kasi sabi dito, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. So kung titingin tayo kay Kristo sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo para po sa ating kaligtasan, no, kaluluwa, malinis sa ating mga kasalanan, hindi lamang po doon, kundi kagalingan sa ating Panginoong Hesus. Okay, tamang daan kay Kristo. Okay, tayo po ay maliligtas. Yun po yung sinasabi ni Jesus doon. Kailangan itaas po siya. Hindi si Pope, hindi si Pastor, hindi si Church, hindi ikaw. Kaya mahalan mo ako, kundi si Jesus Christ. Na siya yung maging Savior at Hero mo, siya yung maging Lord, siya yung magmaster sa buhay mo. Yun po ang sinasabi dito ni Jesus. Kailangan maitaas siya, kailangan magkaroon ka ng relationship sa Kanya. Kailangan siya yung ipupurihin mo. Okay? Hindi yung sarili mo. Okay? Kundi si Kristo. Kaya ginagawa natin to para mapuri ang Panginoon. Amen? Siya po yung tinataas po natin. Kaya taking the privilege to share the gospel kasi siya po dapat ang mag-glorify. Yan po ang sinasabi ng Bible na siya po itataas natin. Jesus Christ must be lifted up, okay, sa ating buhay. Balik po tayo sa ating teksto. Amen. Sabi po dito, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believe in Him, sino man yung believe, trust, reliance sa kanyang, sa Panginoon, mag-rely sa kanyang kaligtasan, sa kanyang pangako, sa kanyang kabutihan, yung mga sinasabi niya sa kanyang, sa salita ng Diyos, kasi sinasabi ng Panginoon na yan salita ay totoo, it's true. So you have to believe, trust on His word, that His only can save, no? Yan, magbabasa po natin yan dito. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men but we must be saved. Acts 4:12, basahin niyo po yan, nandiyan po, sabi uli, and there is salvation in one else, wala pong kaligtasan
sa lahat. Okay? For there is no other name under heaven. Walang ibinigay ang Diyos na ibang pangalan sa sanlibutan na ikakaligtas natin kundi tanging sa ating Panginoon Jesus. So napakalinaw po niyan ng Biblia. Kaya kailangan po talaga itaas si Jesus Christ kasi siya po yung magliligtas po sa atin. Sa Kanya po natin makukuha yung buhay na walang hanggan na pangako ng Panginoong Jesus, ng ating Panginoong Diyos. Amen? So again, brothers, if you want salvation, you can have that only through our Lord Jesus. Yan po ang kaya nga kapatid, ituturo po natin at ang Biblia na laging Jesus. Bakit? Kasi sa Kanya po nagmumula yung kagalingan, kaligtasan, miracles, bagong buhay na kay Kristo po, na kay Jesus. Kung gusto mo ng maayos na buhay, nagmumula yan sa Panginoon, sa pagtitiwala mo sa Kanya. Kaya always Jesus po talaga ang dapat na itataas natin ang ating interest, kasi doon po nag-uumpisa ang miracle of healing, salvation. We can have that through Jesus Christ. Okay, balik tayo sa teksto. That whosoever believe in Him, that Christ will not perish, hindi mapapahamak. Ano yung mapapahamak? Yung sinasabi ng Biblia, yung judgment of God. One day God will judge the living and the dead. And those who trust Jesus of their life have eternal, but to those who are not, they are eternally condemned. Kasi hindi sila tumanggap sa Panginoon. Actually, sa mga susunod na verse, makikita po natin yan. Sabi dito, that whosoever believe in Him should not perish, but it have eternal life. Buhay na walang hanggan. Amen? Hallelujah. Sabi dito, sa verse 16 na yan eh. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish again, but have eternal life. So another again, makita mo, those who believe in God will have eternal life. Sinabi dito twice. Ito po yung matindi rin dito. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but the world through Him might be saved. At sa mga sumusunod pa po niya, sabi po doon kasi sa ulado ng verse na ito, at sino man ang hindi nanampalataya, whosoever believe not in the Son is already condemned. Why? Because he did not believe in the one He sent, to the begotten Son of God, which is Jesus Christ. Napakalinaw po, no? Kaya po kapatid, hindi po tayo dapat marilang ng mga false teaching. Okay? Napakalinaw po ng sinasabi po ng Biblia. Napakalinaw po na talagang kay Kristo po tayo dapat mananampalataya. Kay Kristo tayo po aasa. Hindi po sa ating lakas, talino, kundi sa ating Panginoong Jesus. Napakalinaw po yan. Kaya kung babasahin niyo po ang Bible, talaga po yan ay tinuturo po ng Bible. Amen. Kaya nandito ako nag-share to you because I experienced the love of God through our Lord Jesus Christ. Amen. The goodness of God, yung life na ibibigay sa atin ng Panginoon, that through our Lord Jesus, yung pangako niya, yan po ay totoo. Marami pong makapagpatotoo po niya. Amen. So, hallelujah. Again, thank you for watching this video. So, nag-enjoy po ako dito. So, again, I'm here to preach the gospel, and I pray na mag-gloria ang Panginoon. Amen. I pray God will be glorified. And I thank the Lord, privilege to come here and to reach out. And I pray that the Lord bless whoever watch this video. Amen. So, Taipei 101. Okay? So, makapunta po kayo dito. Affordable naman po dito. Hindi po naman expensive. Tama lang po siya. So, yeah. Nakakalula po dito. Parang South Korea rin. Marami rin pong malaking building. Masasabi po natin very developed city itong
itong Taipei. Maganda po siya. So, Pilipino, nagtutur din po sila dito. Amen. Glory to God. Marami pong mga kababayan natin nagtutur dito. Amen. Hello. God bless you po. Amen. Praise God. Hallelujah. Put them to life. Okay. No one comes through the Father except through our Lord Jesus Christ. His name be glorified. His name be praised. Praise Yeshua. Yan, mga Pilipino rin. So, glory to God. Ano po bang masasabi natin? Amen? We are in the last days na po. Mapipil po natin yung prophecy is being fulfilled. Yung sinasabi ng Diyos patungkol sa magiging masama ang tao, no? Nagdadanasan na po natin yung tao ay nagiging wicked, ang tao ay hindi mapagmahal na sa Diyos, no? Kaya sinasabi ng Biblia, habang may time pa, i-reach out, i-preach na natin ang gospel, kasi merong araw na hindi na po tatanggap ang mga tao dahil tinatawanan na lang po nila ang gospel, tulad sa panahon ni Moises. Si Moises ay nangangaral ng salita ng Diyos. Sa panahon niya, gumagawa siya ng arko, tinatawanan po siya kung bakit siya nangangaral, no? Na ang judgment ng Diyos ay darating sa malaking bagamat parang mainit pa nga yung panahon na yan, nagtatawanan po sila, no? Pero biglang dumating yung baha, at ano nung nangyari? Nangamatay po sila dahil sinara ng Diyos yung arko at di na po sila nakapasok doon sa arko. So sinabi ng Biblia naman po sa huling panahon, magiging katulad din daw ni Noah. Sorry po, si Noah. Okay, sa panahon ni Noah will be just regular day, no? People so busy marrying, doing their things. Suddenly, sabi ng Bible, suddenly nagkaroon ng baha doon sa panahon, nagkaroon ng chaos sa panahon natin, at dumating ang Antikristo. Okay, nagpatatak sila ng 666, at yung mga magpapatatak nyo ay wala ng kaligtasan. Na-deceive po sila, sabi ng Bible, kasi hindi nila minahal yung truth. So hinayaan sila ng Diyos na ma-deceive po sila. Okay, nawa hindi po mangyari yon. Kaya pinapangaral po ang mabuting balita sa buong mundo. Ang Biblia po ay tunay na salita ng Diyos. Yan po ay tunay na salita ng Diyos. Kaya po kailangan po natin itong saliksikin, pag-aralan, alamin kung ito po talaga ay totoo. At ako po ay magpapatotoo sa inyo na ang Word of God ay tunay at totoo po, dahil sinaliksik ko na po yan. Binago po ako ng Panginoon, at yung kanyang salita is biggest part din po. Kailangan yung kanyang salita ay malaman po natin, no? Yung salita ng katotohanan, yung accurately na interpretation of the Word of God, na si Kristo po yung nagugloria na itatas, kasi na kay Kristo nga po ang kaligtasan ng sanlibutan. Kaya po ang team ng Bible ay walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. Hallelujah. So siniset ko sa inyo, Jesus Christ, not religion, okay, but Jesus Christ alone can save you. Okay, He alone can save us. Amen. He is the one who died on the cross of Calvary. And I pray in our prayer na ang Diyos make a way in our lives, you know? At tunay na tayo ay maging complete sa ating kaligtasan. Amen. Tayo ay tumingin kay Kristo patuloy, you know? Patuloy tayo na tumingin kay Kristo, na siya po ay gracious, merciful, loving, you know? Yung kanyang pangako ay hindi mapapantayan sa pangako ng sanlibutan ito. So nakita niyo po yung Taipei, no? Din, no? Yung Taipei, malaki. Puro mga building din po dito. Grabe, daming building.
Pero ang liit po nila kumpara dito sa tower po na ito. Ayan, ito po yung tignan mo yung Taipei sa labas. Yan. So again, Jesus Christ, hallelujah. Let's share Jesus through all the world. Amen. Sabi ng Bible ayaw ng Diyos na isa man tao sa mundo ay mapahamak. Kaya mahal ng Diyos tayong lahat. Kaya kailangan po natin i-preach ang gospel. Amen. Na ang kaligtasan po ay kay Kristo. At sabi naman po ng Bible, according to prophecy, when the world has been reached with the gospel, and the end will come. Biro mo yun, ayun yung trigger ng pagbabalik ng Panginoon. Kasi ganun po ka-importante ang Word of God. Ang mundo ay matatapos at si Kristo ay maghahari pag ang gospel daw ay naipangaral na po sa buong mundo. Amen, ganyan po kahalaga yung gospel. So kung titignan natin, ang bundong ito ay naka-hold pa kasi hindi pa napapangaral yung gospel. Pero pag naipangaral na po sa lahat, darating na po yung time, na darating ang Panginoong Hesus at yun na po ang katapusan. So ganun ka makapagya yung gospel of our Lord Jesus Christ. The gospel of Jesus Christ hold this word. Amen. Hindi pa po siya dumarating kasi marami pa pong kailangan na maligtas. Paano kung si Kristo ay darating na? Ligtas na ba yung pamilya mo? Ligtas ka na ba? Okay? Ligtas na ba yung bilyon tao sa mundo? Nakakilala na ba sila sa Panginoon? Karinig na ba sila patungkol kay Kristo? Marami pa rin po ang hindi nakakakilala sa Panginoong Hesus. Marami pa rin pong unreached people around the world. Kaya hindi pa po siya dumarating kasi hindi pa po naipapangaral ang salita ng ating Panginoon. Amen. So glory to God po. Yan na lang po ang aking masishare. Amen. From Taipei Tower, all for the glory of God, Jesus. Amen. So marami pong salamat sa again, kung tatanungin nyo po, worth po ba coming here? Sa tingin ko po, maganda naman po ang Taipei, malinis. Yung price po, affordable. Maganda naman po siya. Okay naman po. Kung gusto nyo lang mamasyal, sa tingin ko, hindi naman masyadong magastos. So, is okay naman po. Depende sa budget nyo, maaaring depende rin sa panahon kasi may low season, high season. So amen, but one thing is Jesus Christ. Amen. I'm here because of Jesus Christ. Okay, hallelujah. So again, thank you po. Shalom, God bless you. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Hallelujah. So last na lang, babasahin ko itong mga word of God. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Hallelujah. So again, thank you. Alright, Taipei na tayo sa Red Bus Tour. So dito po na ako. Red Bus Tour po tayo ngayon. Okay, Taiwan.
Okay. What a privilege to be here. So, yan po. Taipei. Nakapunta na naman ako ng ibang lugar because of MSC. Amen. And you know me, I'm here not only to show place, location, but to preach the gospel of our Lord Jesus. Glory to God. Hallelujah.